Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Kanina pong alas 8 ng umaga, isang low pressure area na buo dito po sa may silangan ng Luzon. And as of 3 in the afternoon, ay huling namataan ang sentro ng low pressure area sa vicinity ng Pulilio Islands sa amin sa Quezon. Base sa ating analysis, hindi po ito magiging isang ganap na bagyo, no? Sa susunod na 24 oras, actually, posibleng malusaw na rin po ito, no? Subalit asahan pa rin, overnight ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, dulot itong low pressure area at mga thunderstorms naman in other parts of our country dahil naman sa easterlies o yung hangin po galing sa may Pacific Ocean. Dahil dun sa low pressure area, mataas ang tsansa ng ulan sa may Cagayan Valley, maging dito rin po sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, hanggang dito sa may Bicol Region and Mimaropa. Simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng mga light to moderate rains and mga thunderstorms. Habang ang natitirang bahagi pa ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron din po mga thunderstorms na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, base sa pinakauling tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, meron tayong posibleng dalawang mabuong low pressure area po dito sa may silangan ng ating bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, posibleng pumasok po pagsapit po ng Friday. From Friday to Sunday, tatawarin po ang Philippine Sea sa may silangan po ng Visayas and Mindanao at mag-approach po dito sa may Eastern Visayas simula po Sunday, and then Sunday to Tuesday ay posibleng tawirin po nito ang malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. Mag-emerge po pagsapit ng Martes dito sa West Philippine Sea. So ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan dulot nitong low pressure area. Samantala, meron pang isang posibleng mabuo na low pressure area malayo sa ating kalupaan dito sa bahagi po ng Pacific Ocean sa may silangan po ng Visayas at hindi pa naman inaasahang papasok o makakaapekto anytime sa ating bansa. Patuloy po na magkantabay dahil posible pang mabago yung senaryo natin regarding dito sa mga binabantay natin ng mga sama ng panahon. Meron po itong katamtaman po na chance or medium chance sa pagpasok ng ating area of responsibility, itong pinakaunang low pressure area na mag-iisang ganap na tropical depression or mahinang bagyo na hindi rin natin inaalis yung chance po na papangalanan natin na bagyong Mirasol. Para naman po sa araw ng Huwebes, September 11, asahan pa rin sa ilang lugar dito sa Luzon ang maulap na kalangitan at sasamahan pa rin ng kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms. Bunsod po yan ng low pressure area na posibleng nga mag-dissipate and eventually magiging easterlies na lamang po yung cause ng mga pag-ulan. Kabilang na dyan ang Aurora, ilang bahagi pa ng Cagayan Valley, maging dito rin po sa may Isabela and Quirino, hanggang dito sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, pababa ng Metro Manila, asahan yung makulimlim na panahon, umaga pa lamang, malaking bahagi ng Calabarzon, Bicol Region at mga probinsya ng Mindoro, Marinduque at Romblon. So make sure po na meron dalang payong kung lalabas ng bahay bukas. Ang natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, asahan pa rin bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan at sasamahan pa rin yan ng mga saglitang ulan at mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, ang temperatura bukas 25 to 30 degrees Celsius, mas malamig sa Baguio City mula 16 to 22 degrees, habang pinakamainit naman sa may Ilocos Norte sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po, dito sa may northern portion of Palawan, kabilang ng Calamian Islands at maging sa mga probinsya ng Capiz, Aklan and Antique, bukas mostly cloudy skies na as early as morning dahil po yan sa epekto ng easterlies, habang natitirang bahagi ng Palawan and Visayas, by tomorrow, partly cloudy to cloudy skies dahil din sa easterlies na sasamahan ng may kainitang tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi ay mostly cloudy skies na. May chance rin po ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or mga pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Dito sa Puerto Princesa, temperatura mula 25 to 32 degrees, habang sa may Metro Cebu naman mula 25 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan ng fair weather conditions. Ibig sabihin, partly cloudy to cloudy skies in some areas of Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region, habang ang southern portions, asahan yung maaraw naman na umaga hanggang sa tanghali. Then sa hapon hanggang gabi, asahan naman yung mostly cloudy skies na sa malaking bahagi po ng Mindanao. Sasamahan din yan ng mga thunderstorms na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. So make sure po na meron tayong dalang payong or kapote kung lalabas ng bahay sa hapon. Dito sa may Zamboanga City, temperatura posibleng umabot pa rin sa 32 degrees, habang mas mainit sa Davao City hanggang 33 degrees Celsius.
At para naman sa lagay ng ating karagatan sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala po tayong asahang gale warning or babala sa mga delikadong alon. Typical na po yung kalahati hanggang 1 metrong taas ng mga alon malayo sa pangpang, subalit umaabot din yan minsan ng 1.5 metro or kalahating palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon kapag meron tayong malalakas na mga pag-ulan dulot ng thunderstorms. At para naman sa ating 3-day weather outlook pa, simula po sa Friday hanggang sa katapusan ng weekend, malaki yung magiging impluensya po ng low pressure air na papasok ng ating area of responsibility. Sa araw ng Biyernes, inuulit natin, lalapit po ito dito sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao, kaya't asahan malaking bahagi nito magkakaroon ng mga pag-ulan. Dito sa Luzon, pagsapit po ng Friday, malaking bahagi ng Luzon ng partly cloudy to cloudy skies, fair weather conditions, pero dahil tag-ulan na, sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong mga pag-ulan at mga pagkitlat pagkulog. Then pagsapit po ng Sabado, ilang bahagi na ng Kabikulan, ang mataas ang tsansa ng ulan, kabilang na dyan ng Sorsogon and Masbate, habang dahil sa easterlies, medyo tataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province, and Camarines Provinces. But pagsapit po ng Linggo, ito yung time kung saan malapit na sa may Bicol Region and Eastern Visayas yung papasok na low pressure area. Malaking bahagi ng Kabikulan na magkakaroon ng maulap na kalangitan. Sasamahan din niya ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So make sure po kung lalabas tayo ng bahay sa araw po ng Linggo ay magbaon ng payong habang natitirang bahagi pa ng Luzon. Over the weekend, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinaka-apektado ng mga pag-ulan pagsapit ng Friday ang Eastern Samar dahil dun sa trough or outer portion nung papasok na low pressure area. Habang pagsapit po ng Sabado, malaking bahagi na ng Eastern Visayas kabilang itong Tacloban City ang magkakaroon ng maulap na kalangitan at madalas na mga pag-ulan at mga thunderstorms. So make sure na meron dalang payong at mag-ingat na rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Then pagsapit ng Linggo, ito yung time kung saan malapit sa may Samar Island yung low pressure area. So malaking bahagi ng Kabisayaan, maulap ang kalangitan at sasamahan din to ng mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories sa mga susunod na araw. Habang sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad din na weather condition as Visayas, pagsapit ng Friday, ilang bahagi na ng easternmost Mindanao, kabilang ng Surigao Provinces, Dinagat Islands, and Davao Oriental, magiging maulap na ang kalangitan at madalas sa mga pag-ulan dulot ng trough ng low pressure area. Pagsapit ng Sabado, malaking bahagi na ng Caraga and Davao region na magiging maulap at sasamahan din ng mas madalas na mga pag-ulan at mga thunderstorms. The rest of Mindanao, pagsapit ng Friday and Saturday, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan. Then kagaya sa Visayas, pagsapit ng Linggo, malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area na malapit na nga dito sa may Samar Island. Possible yung mga light to moderate with at times heavy rains pa rin at mga thunderstorms. Mag-ingat sa banta ng baha at landslides at laging makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue. Ang ating sunset mamaya ay 6:01 ng gabi at ang sunrise bukas 5:45 ng umaga. Ang high tide natin ay mamayang madaling araw, hating gabi 12:01 at 0.89 meter, habang ang low tide naman sa may Manila Bay ay 6:18 at 0.22 meter. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.